order for you to understand kung paano mag-solve sa certain mga circuits and para maging familiar kita sa mga analysis na parameters na kailangan natin i-consider. And also, we are taking that consideration kay para kaya na nga concept of solving gamito natin sa pag-solve natin sa buong sa AC nga analysis. So, same with your DC analysis, so here we'll have tatlo man hapon ka configurations. So we have common emitter, we also have common base and common collector. But for subong discussion, we will have common emitter na amplifier. So isa sa pinaka-notable na characteristic dito sa ating CA amplifier is that it exhibits a high na voltage, a high voltage gain, and high current gain. So umuna siya nga ang kalabanan na ginagamit na type of amplifier is sa ammonia part. So hopefully after completing ang sininga section, pwede na natin no, kabalo na mag-analyze ang operation of your CE amplifier. So let's start this discussion. So, based dali sa naka-present or naka-share sa inyo, you would notice na ang nakabutang dali is circuit ginagamit na natin or nag-agyan na natin sa previous natin yung mga discussion. So, ano siya? Ano ang configuration ang nakikita niyo dali sa ating circuit? Kaya ano niyo sa configuration ng sa ating circuit? Anybody, ano na siyang circuit configuration? Familiar lang? Okay, so take note lang sa ating niya circuit configuration. So, ang ari. So, ma-recognize lang ko lang na siya configuration. Gana. Kaya lang subong yan. Jonas, okay lang, mabatian na? Okay na, sir. Okay na, sir. Sige, sige. So, let's start lang with, medyo balik-balikan ka na lang discussion kay, ano. Okay, so, sa nakita, mga type of circuit dari sa atong subong. So, if italangta lang sa ibang circuit, walang ipakita lang sa ibang circuit na ari dari sa atin yung gina-share sa subong. So, ano ni siya nga type of circuit? Anong iya configuration? AC. Ano na? AC circuit, sir. Okay, so AC siya kay meron na ta clock or meron na ta sine wave na input Sir, sine signal. wave. So ano pa din? Ano siya nga configuration? Kaya ano ang configuration ng circuit? So we have tatlo configuration. We have common emitter, common base, common collector. Okay, so ano ang common? So take note kung sa diin nag-point ang ating arrow. So this one is your emitter. So ang ining side is ating nga emitter. So ang emitter natin is connected sa ating nga base and at the same time connected sa ating nga collector. So connected sa imong input, connected sa imong output. Both sa imong, this is a common emitter. So common emitter na amplifier. At the same time, based sa mga configuration or bias configuration, so ano siya nga bias configuration? So take note, kamera, kita duwa ka resistor. So ano niyang amo nga type of bias configuration? Kamera ka duwa ka resistor sa mga base. So ginsuma ta ni sa previous naton nga discussion. Okay, so
may ara kadua ka resistor sa imong mga base. So this is a voltage divider bias configuration. Common emitter, but voltage divider bias configuration. So we have certain parameters man na kinahanglan i-discuss or kinahanglan mabalaan when we are dealing with your AC analysis of your transistor circuits. So let us start the discussion by um, take note yung ara kita mga coupling capacitors na ginagamit diri. So, anong maghambal ka nga coupling capacitor? So, we have isa sa mga coupling capacitors your C1. Okay, C1. So, ginakouple niya ang aton nga source sa aton nga circuit. So, siya ang naga-couple sa aton nga circuit. This time, we also have another coupling capacitor C3. So, ginakouple niya ang aton nga load resistor sa aton nga circuit. This time, ang C2 or makita niyo isa with the type of capacitor is not a coupling capacitor. So, paano naman ma-determine? Since wala sang may nakaupod siya or wala sang subpon di siya nga another component. Diretso siya sa ating ground. Ang tawag sa sinong type of capacitor nga wala di sang nag-couple siya ang mga any components tawag sa iya is bypass capacitor. So bypass capacitor is yung bypass niya ang ating nga resistor RE. So yung bypass niya subot sa nimo if less resistant siya nga area, so dali pilion sa ato niya current nga maagi kay gin bypass na niya ang ato niya current nga resistor nga RE. So take note based sa aton nga figure. So ang aton output is 180 degrees out of phase. So kung ang aton input is paamon ni pababaw, paglambot ni sa aton output is amon ni ang itsura. So both siningon ang ating output is 180 degrees out of phase. So we are going to explain later on kung nga nagamo na ating signal. Kung nga nagka 180 degrees out of phase, kaya nga ito naman aim is to amplify the signal. So if we will have amplification of signal, so dapat ang matabo is padakuon nila ang ating signal. But this time, nagdako ang ating signal but medyo nag-change kita by dephasing sa ating signal na din apply sa ating input. So, okay, so we will have to discuss kung diin natin ginakuha ang ating nga BN. Ang ating nga BN, ginakuha natin dire sa ating nga base, pakadto sa ating nga ground. Ating nga collector, ating nga B-out is halin dire sa ating nga collector, pakadto man sa ating nga ground. So, take note of kung diin natin ginakuha. So, if you have a multimeter or mag-measure ka sa voltage sa input ug sa output. Mag-measure ka sa imong circuit ug voltage sa input. For example, niyara ka multimeter dira. So, mag-measure ka diri mo butang isa ka probe, diri may butang isa ka probe. So, para ma-measure natin ang voltage. Ang manabot siningon sa voltage in. For your voltage out, subot siningon mukha ka din sa isa ka probe diri sa imong diri nga area and then diri man ang isa para mag-measure kita sa output voltage. So, okay. So, sa na-mention ko na, ang ating output will undergo 180 degrees nga phase inversion. So, paano natabo sa nga may phase inversion kita? So, take note that if magtaas ang atong input, diri mataas man ang atong nga current sa base. So, mataas di atong nga current sa base. If magtaas ang atong nga current sa base, take note of the equation aton IC is equal to beta IB. So, if magtaas ang atong nga current sa base, mataas man ang atong nga current sa collector. So, mataas na di. Mataas di ang current natin sa collector. And because of sa pagtaas ang current natin sa collector, mataas ang value of sang voltage natin sa dari. So, mataas niya ang voltage dari. Okay? So, mataas ang voltage. Take note na ang ating nga source is originally 12 volts lang. So, same lang nga di dapat 12 volts lang or constant lang di dapat ang voltage natin. So, if mataas yung value ang voltage along sa single resistor, ating voltage sa ating output, so take note, halin dari pakadto dari. So, you have a circuit na ari ka dari. This is your RC and you have your output dari.
Okay, so direkta measure sa output. Halin dari, pakadto dari. So, draw ko lang halin dari. So, kung magtaas niya ang voltage, since constant kita, magtaas na di ang voltage, both silingon manaog di ang voltage. So, that is the reason na kung mag-measure kita, pag nagtaas ang voltage dari, sa aton ni output, manaog ang voltage. Pag magnubo ang voltage dari, manubo man ang aton niya, IC. Manubo man ang aton nga voltage sa aton nga resistor RC, both silingon pag nubo sa voltage this is constant dapat ang ilang sum, so dapat mataas ang voltage sa aton nga output. So, pag panaom sa aton voltage dari masaka ang aton nga output. That is why ara kita sang phase inversion. So muna kung paano natabo ang aton nga inversion sa aton nga output. So okay, so as what was discussed last time sa mga previous natin ng mga videos, we perform DC na mga analysis of resistors. So, or transistor, I mean. So this time, we have the same circuit. So, paano natin ginahimo ang DC analysis? So, to analyze sa aton nga amplifier sa sining nga figure, same lang sa figure sa babaw. But this time, we are going to perform DC analysis. So, for this, ang gamiton natin nga bias is DC bias values. So, kinahanglan natin consider ang mga DC values. So, to do this, kinahanglan perform kita DC equivalent circuit. So, para kita DC equivalent circuit, ang ginahimo natin, remove natin tanan nga coupling capacitor. So, remove din natin ang capacitor so wala ang tadi capacitor. So, also with our coupling capacitor na naka-attach dito. So, ma-remove na siya. And take note, we will have remove na natin yung mga capacitor. So, mabigyan is this one. This is the circuit nga gina-discuss natin sa last time kag ginsuma na ninyo ang values gamit ang Thevenin na analysis. So, okay, let us solve sa iyang Thevenin values. So, anybody for your RTH, paano natin kuhaon? RTH. Okay, so pila ito yung RTH value? Diba? Pila ito yung RTH yung value? Kaya anong formula para sa ating RTH yung value? It will just be R1, R2, all over R1 plus R2. So, solve ka na value, kailan siya? That will be 0.8 divided by 22 kilo ohm. So, kilo na all over. So, 6.8 plus 20. 5 point, ano ako na, sir? Ha? Kailan yan, sir? 5.19 ako nan, sir. This is 5.19 kilo ohm. So this is 5.19 kilo ohm. So this na will be aton na RTH. However, ang aton na VTH applying sa aton nga voltage. So voltage divider dali natin ko sa R2. So we have R2 all over R1 plus R2 multiplied sa aton source voltage which is VCC. In aton is 12 volts. Have R2 6.8. We have 6.8 kilo ohm all over 6.8 K plus 22 K times aton nga 12 volts. Iso pila ni? Pila ito ng answer? 6.8 times 8. Pila yung answer? 6.8.
Trace Pila-pilain yan, sir. 2.83, sakto. 2.8 ako, sir. So this is 2.83. So muna ni aton nga 7 in na voltage. This time, sumahon na to ng nga values ng aton yung IE diri. So take note sa video dito. Discuss naton kinahanglan nato ng value of your emitter na current para makakita mo bang suma kita sa AC analysis niya value. So kinahanglan sa po natin ng DC analysis. We will have IE naton will be equal to diretsyohon ko na lang. We will have VTH, then meron kita dari VBE, so that will be sa babang. It will be VTH na lang, minus ang aton nga VBE. All over, ang mga resistor ng agyan niya will be RTH, so that will be, so, i-diretsyo ko na ng kinagyan, then naman iba't the formula will be RE. So, pwede ka mo makamanual kung gusto niyo. But diretsyohon ko na lang the formula will be RTH all over beta. So this will be VTH natin is 2.83 minus 0.7 volts all over RE natin is 500 plus RTH is 5.19. Okay, so ating RTH is 5.19K all over sa atong beta which is 150. So, data answer. 2.83 minus 0.7. So, 2.83 minus 0.7 all over 560 plus 5.19. 3.8 milliamp. So 3.50, 3.5539. So that will be 3.55. 3.55 milliampere. Okay, so based aton nga assumptions ng last, if we are performing voltage divider, aton nga IC will be approximately equal sa aton nga IE. So that will be aton nga IC will be approximately equal sa aton nga IE will be equal to 3.55 milliamp. Or sumabot na ng voltage sa aton nga emitter sa aton nga RE. VE is equal to IE RE. So IE RE, wala nga value. Yung natin is 3.55 D times ang aton nga RE, which is 560. So pilaton nga 3.55 milli times 560. So 1.99 or 2 na lang diretsyon pa lang 2. This will be equal to 2 volts. Yung mga parameter na kinanglan natin i-mabalaan so medyo familiar naman tayo, hindi pa magiging sagad-sagad natin magsuma sila. But we are
already familiar kung paano sumahon ng mga circuit. So, we are going to apply sa silang concept in using or in the AC analysis ng sa mga circuit. So, need to analyze sa ating AC signal na operation sa amplifier. So, kinanglan natin sang AC signal operation. So, kinanglan natin sa AC equivalent circuit. So, paano natin paunahan ito ng AC equivalent circuit? Una, we have ang ating capacitors C1, C2, C3 are effectively shorted na siya. So, short sila natin. Sila natin nga capacitor. So, para sa ating circuit sa babaw, okay, so balikan ta. So, short natin ang ating mga para makita. So, i-short natin ang tanong capacitor. So, we have shorted ni diretso na. So, this time, pag short mo, sa tanong tanan natin ng sources. Okay, shorted. Wala na niya yung na. Shorted. This time, shorted. And shorted. Diretso. So, next, another consideration natin is number 2, ang ating mga DC sources is replaced by ground. So, ating DC sources, replace natin by ground. So, we have ang ato naman yung DC source, there is ang VCC natin. So, this will be replaced by ground. So, regular ating gina-analyze. No? Replace na niya siya by ground. So, this will be replace ko lang siya by ground. So, muna niya itsura. Okay, so this time, pwede na natin i-analyze ang ating circuit. Pwede na natin lantawan ang ating circuit pag-gising nga assumption. So we will have A. So take note, ang ating isura sa circuit is we have R2. So ano ang R2 natin? Connected sa ground. So aton R1, take note, connected na siya sa pin-convert natin ground. So we have R1 connected to ground. So pwede natin ibutang. So, tani ko shorted. So we have R1, right? Pwede ko lang diluga R1 connected sa ground. So this is R1. Then, so sa aton output, ano ang ara diri? So take note that we have shorted na ni ang aton nga C2. So good siningon, if may ara ka sa current, so may ara ka, for example, kuryente. So the current will pass through sa less resistive path. So since dari may ara ka resistor, dari shorted lang diretso, so dari magi ang aton current. So pwedeng madulat ang ari. Walaon na natin consider is this one. And since ari shorted siya, diretso wala na yung circuit, automatic. Ang mabili na lang dito sa atong output is this one. We have atong resistor connected sa aton na. Magbili sa atong output circuit, redraw ko na nga. Atong output circuit wala na ni, we have RC na lang diretso connected. Okay, so input is already presented sa so, dalong. We have this one. So, ang mabili na lang sa atong circuit will be this one. We have R1, we have R2, and ang aton term, hindi wala na itong resistor, replace the ground, and then we have RC connected sa ground. So, muna niya ito nga, AC, nga input signal. So, take note, this one is your connected sa aton nga AC ground. So, ano na siyang AC ground? So, amon siya ang DC voltage source na naging convert natin into a ground. Time, ang area ang R2, so ang magiging ang ground natin original sa circuit. But if we will be discussing sa analysis sa ating sister circuit, so ating yung AC kag DC na ground, isa na lang na sila. Ground na sila tantanan. So, sila we have AC and DC ground. So, sa second illustration, so for example, dito may ara kita input signal. So we have an input signal. So syempre,
AC analysis, dapat ito yung input signal is AC source. So we have an AC source. And take note, yung sa aton nga AC source, gagamit mo sa mga, alam mo, mga components, mga, siyempre, naraman na sa input resistance. So, meron kita, RS. Okay? Ideally, ang gusto natin dapat is zero ang input resistance. Reality, wala gid sang zero ang resistance diri. So, we will consider the value of your RS. So, for question dami before kita magpadayon sang aton nga discussion. Question? Okay pa man? Kaya pa? Okay lang? Saan o gina, sir? Saan o gina sa RS? Liwat? Sir, saan o gina-neglect ang value sa ang RS? RS? Are? Paano siya magamit sa circuit? Putang sang input, sir, may RS gina dapat, sir. Oo, pero kung yung mga problem na ideal ang mga voltage source, kung ideal voltage source both sa nimong zero yung mga RS, so both sa nimong wala ka RS. Pero if sa simong circuit, automatically mo wala nga hindi siya ideal yung mga circuit, in reality, so RS na to may value din siya. Okay, sir. So we are going to solve sa mga importante yung mga parameters in dealing with your analysis. So we will have the signal voltage at the base. So ang AC nga voltage source, sanahamba ko na as what was shown today. So meron siya sa iya ko galing nga kung kaya resistance are asking. So ideally dapat gusto natin RS should be ideal. So should be zero dapat. Ay gusto natin sa maximum na voltage transfer dapat gusto na natin mataas din ang ito na output. So wala ang dapat sa attenuation yung natubo. But siyempre ang perfect na circuit, so siyempre meron din sa losses talong sa line. So the presence of your input na or internal resistance sa ato nga voltage source. So if wala siyang ideal, so wala na rin naman natin po consider ang ato nga RS. But if wala mo siya naghambal, so we will consider good sa mga values. So meron kita tatlo ka factors na kailangan i-consider take account when we are solving some AC analysis natin na base na part. So we will have a source resistance for the RS na ito. We will have a source na R1, R2, and we will have the AC input resistance. So i-base sa video na ito. So we zoom in sa aton ni transistor. So kasulod sa aton transistor, may gina-consider mo kita nga resistance. So since ang atong nga resistor, so ang atong nga resistor gigamit kaya ang atong transistor ay meron siya sa mga components na ginagamit natin. Pareho sa ginagamit natin sa ibang electronic components, so may harang kita i-consider yung resistance sa base. Collector kasi naman sa atin niya emitter. So we have our resistor sa atin niya input. So that is represented by this one. So nakapagpapel lang siya diretso. So we will have, ang consider natin RS and nakaparallel ang atin ng R1, R2 pag ang atin ng AC input resistance sa base. So kamo na ang ating illustration. So this can be simplified. Basically, we will have RS natin the range. So kung simplify natin, so kailangan natin perform ang parallel sa siya mga. So we'll have parallel ang R1, parallel ang R2, or RN siya.
base. That will be the total na input resistance. That is, so nakaparallel lang sila, and then nakaseries na sila dahil sa atin na RS. So, we are going to find the value of your voltage in or V in sa dali na value. So, kinaulan natin sa mahon ng R in para makaan natin ang V in. So, take note of the formula for R in. So, that will be R in is array R1 lang, parallel sa R2, parallel sa R in sa atin na base. So, kung wala nyo naka-mention, so automatic R1 parallel, R2 na lang. So, this is a reflection of last day, what is the reflection? Okay, so we are going to use a single value para sa ating input resistance. So, so we have kasi yung mga value, if balikan natin dali ang ari na figure, so makita natin yung ating voltage source or ang ating first voltage, dinadivide lang siya sa ating duwa ka resistance din consider sa single circuit. So we have our input natin or internal resistance sa ating source, and then ang ating in total which is the parallel sila. Divide lang siya. So in order to solve some voltage sa ating base, so ang adding voltage, so this will be equal to the voltage divider sa atin niya dua. So that will be VB is equal to so ang ating VB, so it will be equal sa dali kita na consider, so that will be so R natin in total, so all over some resistance, so this is voltage divider RS plus R total. So be multiplied sa atin nga source ng voltage which is so siya nga ito nga voltage sa atin nga B or base na voltage. But take note if ang aton for example is gamay lang siya nga value compare sa aton nga RN. So, approximately, mga equal yung ating numerator sa denominator. So, ating na VB will be equal to VS. Kung gamay-gamay lang ang ating source internal na resistance sa ating source. Okay, so let us proceed to the input resistance of the base. So, kung lantungan natin based sa video na present ko lang sa ating discussion na nakita mga resistances na gina-consider sa ating transistor. So, we have, kung tanawan natin wala sa sulod sa ating transistor na kita mga resistances. So, we have RT, we will have also RC diri sa babaw para sa atong na collector, and we will have RB diri. But ang RB is ganagamay na sa katama, hindi na siya natin kinanglan i-consider pa. Then ang RC naman is dapat sa katama diri sa ating punta that we will consider it to be an open circuit. So this implies ang kinanglan din natin gali na value ng resistance or internal resistance is the RE lang. So mo lang natin yung kinanglan i-consider na value. So ano natin kwaon ang input resistance of the base? So we will have the input resistance of the base is this one. Ano ang resistance na gipakita mo circuit kung maglantaw? So ang
kita niya ang circuit is, kita niya is equal to R in sa ato niya base. So this base, this will be equal to, so R in natin sa base is equal sa voltage natin yung input all over sa current natin na input. So same lang sa ating na formula. R is equal to V all over I. So this will be, anong ato nga voltage nga input? So ano na din nga voltage? Kaya ano na din nga voltage ang nagsulod sa ating input? That is, amo na nga value. That is your VB. So ang nagsulod sa ating circuit is VB. So dari, so sa base na, so suloding of voltage is VB. Then, ano ang aton current dari sa input? This will be IB. That will be VB all over IB lang. So, ano na nga ito na R in sa ito yung base. But take note of the formula sa ito na V. Okay, ari ito na base na voltage. So, kung formula na ito na so, anybody, ano nga value? Boost dari sa ito ng circuit. Sige ba, ano nga value? So, be equal to, anong voltage dari? Current lang times resistor. So, ano nga current gamitin natin? This is IE. Gamitin natin yung resistor is R. E prime. So, amo natin nga B na values. So, but take note man sang relationship consider naton bala sa aton nga analysis, di ba? Aton nga I is approximately equal lang sa aton nga IC. So pwede natin gani mahambal na okay, so based sa aton nga relationship, i-recall ko lang, IC naton is equal to beta IB. IB gali IB beta. So this is equal sa aton nga IB. So since ang aton nga IC is approximately equal sa IE, so that will be equal to, so pwede ko lang i-diretso ko lang ni IE, kaya approximately equal naman sila. So ano di ang, we can conclude yung aton nga IB dari, based sa sining circuit, IB is equal to IE all over beta. But this time, butangan ko ng subscript ng AC kay ang aton nga gina-consider diri is AC. So IE over beta beta nga AC sa nga values. So balikan ta ang formula of your Rin. Okay, so this will be equal to KVB naton. So VB is IE R prime E. So this will be IE R prime E. And aton nga IB is equal to IE all over beta A. So i-simplify ang circuit, ano na nga ating final equation? Or simplify ang equation, I mean. So if we simplify natin, this will be equal to IE R prime E. Then, ang matabo, multiply ito siya by the reciprocal sa atong denominator. So this will be beta AC all over IE. So ano ito yung final equation? Sir, pwede na makancel ang IE, guro, sir. Pwede makancel ang IE. Mabilin sa atong equation beta AC
R prime E. Kailan ba magtalang ka mo? This is subscript. So this is beta, AC, R prime E. So natin niya, final na equation para sa atin niya, R in sa base. So, butang ko lang di R in is equal to beta AC R prime E. So this will be atin niya, R in na. Okay, next, may kinanglan natin consider naman is your output resistance. So, looking sa ating circuit dito sa babaw. Okay, kung di ba kanina ang ating naging consider na values is siya sa ating input. So, we have okay, so naging consider natin is this one kaya mo ning ari sa ating input. So, ari nga mga values. Okay, amo ning aton yung consider no kaya mo ning ari sa input natin. This time, ano mga resistor ang ara sa aton output? Kaya nung nakita nyo nga resistor lang sa output natin. So sa aton output, ari lang nga resistor. So both sa inyo natin galing nga output, RO natin, sa output will be equal sa RC number. So output resistance, RO, or R out, is equal to approximately equal sa atin nga RC. So ita sa atin nga mga ating equation. So we will have example kay para ma-apply natin ang atin nga natunan sa babaw. So we'll have determine natin the base of the transistor. So this circuit is the equivalent of the amplifier with 10 volts RMS. So signal source, then era ka IE. So na-solve na niya siya sa babaw ata. So gina-approximate na lang sa gina-solve natin kagina. Dari, imbis niya 3 point something, yung gamit niya is 3.8 na value. Okay? So, let us solve or apply sini sa gamitin 3.8 na value. Okay, so kinanglan natin yung value. Una is kung mag-solve gamit ang easy analysis na value. So, B, R, prime E. So, R prime E. So, ano ang base, kung nakalanto kami sa video, ano ang formula magwakas ng R prime E? Sige. May nakalantaw doon sa video. Anong ara sa babaw? This is equal to 26 millivolts all over IE. IE, galingan ako. This is DC analysis. So, mga ari nga values ng IE is halin sa DC, so big letter pa siya. So, 26 millivolts all over IE natin. So, we have 3.8 na ating ganito. So, pilaton ng resistance ng RE. Okay, so pilaton nga resistance.
Ay, pakamuda sa ano itong mga values ng resistance, 36 millivolts lang over 3.8 milli. Sa din na yan sir ang 26 millivolts sir. 26 millivolts, ano na siya yan, naging formula. Asa So, constant sa gali sir no. sa video, ito lang naging present ko. So, muna siya yung mga formula na nagkakwa power prime. So, 26 milli na di. Unless kung ihambal niya sa problem na hindi 26 millivolts na rin. But usually 26 millivolts din siya. Okay, so, pilat ko na answer. Ako answer is, 6.84, sir. pila? 6.842. 26 milli. 26 milli. 6.8 kilo ohm sir. Okay. 6.8. 6.8 ohm na lang, di ba? Nakampur mo ng 6.8 ohm. Asan nga resistance? Okay. Next, natin yung kinakalan ng tao is yung input resistance or input in natin sa ating base. So, our in natin sa ating base is equal to 1.0. So, our in sa base. So, this will be equal to yung formula natin sa Rin ganit. Rin is beta AC R prime. Beta AC R prime. So this will be equal to beta na 160 multiplied by R prime E na to which is 6.0. Okay, so pila niya ito answer? Times 160. So this is equal to pila niyo answer 1.0. 1.08 kilo ohm. 1.0908 kilo. Okay, next, pwede na natin masama ang ating R total sa input natin. Total. Equal sa parallel lang. Parallel lang na ito but we have R in the value. Consider na nga R in the value. Parallel sa tatlo. Sila to be R1. So R1 parallel R2 and parallel sa R in sa base. So this will be equal to is 22.8. 22 kilo ohm parallel sa 6.8 kilo ohm parallel sa 1.08 kilo ohm. Dan natin answer.
Isa ko lang yung answer. 0.8 kilo ohm, sir. So, kung hindi dito kilo ohm, ang value? 800. 894. 894, di ba? Sir, 894 ohm. 894. So, okay. So, pwede na natin so ang ating sa VB, ang voltage na dito sa base. Small letter kay AC. Equal to in total all over in total plus ato nga RS. Okay. So given mo ng value sa RS, so VB multiplied by sa ato nga voltage source which is 10 millivolts. 10 millivolts. So ato nga VB is equal to in total nga 894. So convert 894 plus RS na 300 all over multiplied by 10 millivolts. Okay, so bilang answer. Eight, Seven point four, sir. 7.4 Milli. 49, di ba? 49 milli. 48 millivolts. So this now, muna natin nga. So, kung tanawin natin bala sa analysis of your AC circuit, so, man specifically dapat nga convert ka. You can use ang formula nga na daan. So, pwede. But mas okay, hindi ko knowledge kabla sa DC analysis, AC analysis, kaya para isang liwat-liwaton, mga dason yung aton yung circuits, pwede dyan po natin mapuya ang knowledge. So, let's start. Let us also consider sa ating voltage gain. So, ano natin i-determine natin ng voltage gain. So, based ang pagkabalo natin sa gain, that is the sa ating output along with sa ating input. Output natin ginakuha natin sa AC. So, ang ating input is DC. So, ating galing formula for voltage gain. Take note na ang gain is represented by letter A ha. So, kung voltage gain, so in sa B, equal to your V out all over V in. So, V out natin is na DC. V in natin is so, natin nga yung so, based on yung formula natin to find the formula to find the value sa ating DC. So, DC natin is equal to IC, RC. So,
will have IC RC. Okay, voltage naman natin sa base or VB is equal to sa graph, automatic na na to be IE R prime. And take note, IE na siya. Take note that your IC is approximately equal to IE. So this will be equal to IE na lang, RC, over IE. Pwede na natin i-cancel. So, ang ating yung voltage gain formula will be the ratio ng sa ating resistance. Be small letter ha. IAC. So this is RC kay DC. Kaya nga value 1 over R prime. So this is the value of your voltage gain. Okay, so take note na ato lang ginsolve is dire halin lang sa atong resistor. So gitanaw natin. Halin lang sa dire sa atong base. Halin lang dire pakadto. Pakadto ay so but if we will be looking sa overall given voltage gain, dapat mahalin kita sa source. Hindi kita dapat mahalin. Ayun naton, since ang atong voltage naghalin din sa voltage source, nag-agi pa siya sa aton yung RS. So may harap kita, nagbuhi ng atong voltage paglambot din sa base. Tama na siya. So may harap kita, attenuation. So, ano na siya sir ang formula for attenuation? Attenuation is still your gain sa Japan patuloy nagbuhi na niya ang atong output. So patuloy, kuwasa. The attenuation so B equals sa source natin ito sa BS. Then ang daling nga voltage value is VB. So B. So this will be equal to so idiretso ko ng derivative ang ating na value. B is B sa source natin over VB automatic so B direksyon na ng resistance na siya kay parehas lang mo diyan ato yan current nga nag-a-add parehas lang which is IB so pwede kita makabutang IB yun okay lang man IB kita dari value for yung voltage aton cancel have so BS nito we have the source so RS plus so sa baba ko na sa aton nga description i-ari RS plus RN total all over sa ating nga VB so sa base lang niya that is RN total lang. So, take note na mas lako ang ating VS all over VB. So, may ala kita, attenuation na tabo. So, if we perform some operation or find the value of your overall voltage gain, that will be equal sa halingit sa puno. So, ating overall voltage gain. So, ang A prime V, symbol. This will be equal sa VS natin. So, multiply tayo again. So, that will be VS. Para sa dalisipyak, we have BC. Sa piyak, we will have ini naman. Isa dari we have sa una. BC. And then naman all over VS. So, VB.
molecular PB all over PS. So, cancel na to ng PB. At ang galing overall na gain is equal lang BC all over BS. So, this now, ito nga overall na voltage gain. So, so far, any question? Ano yun, ka lang next time kung may mga ang mga next na examples. So, para subukan kayo mag-vlog na. So, we will end here lang sa discussion. So far, any questions sa discussion natin? Question? Wala naman yung question. Sir, ang A prime V sir sa ano na siya sir, voltage gain na sa kon nga halin gid sa source. Halin sa source hasta sa output nito. Ang So, AV ang nga wala AV prime. is yung voltage gain lang isang mga transistor. Okay. Transistor lang. So, halin na sa dream circuit, bato sa ato niya. Circuit. So, pero if ang pamangkot is overall voltage gain, so muna siya ganito na. So, bigis lang muna Japan sa pwede ito mag-apply concept natin sa Princo. So, output all over input. Kung sa kung sa tanawa mo, di ano yung mga output. So, that is RC. Yung mga input. So, yung mga value. Or sa yung input. So, this is VC. Output ay yung mga input is VL. So, mga divide mo lang. So, this time naman, kung dalaon ka niya, cover ka ng isa. So, kung dali lang sa transistor, that will be VC. PB lang. So, output over input naman. So, yun lang itapon sa akin na tuloy ko. Question ko kasi may harap pa. Unang sila ha, oh. Si Kenneth. May ginlaktan sir, wait ako ng signal. Naka-record na nga. So, continue ito ng discussion. Let us try kung ma-message lang kung pwede ito ba makalumiwat sa Lex para yun yung kami ang discussion. So, tapos ito lang, wala dito join sa atin, no? Communicate na siya sa inyo. Sino sir? Pasyente. Si Miss Pillins. Oo. Do wala. Daw naligad lang sir sa GC. Enter na lang ni. So, hasta lang kang Mr. Jonas and this will be player lang kay para formally ma-end na natin. Sige sir, let's pray. Lord God, thank you sang imo naman nga dugang nga knowledge yung hatag sa amon ka. Thank you sang imo nga permi nga bulig pag-guide sa amon nga pagtuon ka kabay pa nga impang i-guide hasta matapos namon ang amon Lord God nga pagatunan hinigin na to naman sa imo Jesus name we pray. Amen. So, thank you, Gid. Kung may mga question, so, approach nyo lang ko, message. So, masend lang ko, practice problems para dito. Yes sir, thank you sir.